back again to my YouTube channel. Lalakad na tayo dun sa kanto. Kakalabas ko lang sa trabaho. Ay, nagpuputal na sila ng mga damo-damo. So si Marvin, nasa Scarborough Town siya, kasama sila Kuya Jerson. Yung family ni Kuya Jerson. Galing sila sa guys, Centennial College. Sinabahan ni Marvin para mag-asikaso ng mga kailangan nila sa school. Kaya pupunta na tayo guys. Bali guys, interview natin si Kuya Jerson mamaya kasi tatanungin natin kung bakit siya nagbalak mag-Canada. Kasi since 2012 daw siya nag-start magbarko. Cook siya sa barko guys. Din siya, isa cargo din ata si Kuya Jerson. Dito na yung bus natin guys. Buti na nakapag renew ako ng Presto kagabi. Pinaalala ni Marvin kasi naka-unli pass ako for 1 month. Thank you. Nasa Scarborough Town na tayo guys. Bababa na tayo. Nag-miss call na kasi Marvin eh. Nahanap na ako. Nandun sila sa food court. Kaya dediretso na ako doon. Ano pala ngayon? May 1, Wednesday. Tapos sabi ni Marvin kanina, nag-message siya sa akin. Doon siya sa Centennial. Ang dami daw mga international student na Pilipino. Habang nakapila ata sila doon kanina sa school. Sabi ko, talaga, nakakatuwa naman. Ang daming Pilipino pala ngayon na mag-student. Mga bago daw, mga bagong dating. Nag-aasikaso din sila. Guys, nasa loob na tayo. Maganda yung weather ngayon, hindi ganun kalamig. Kaya kung makikita mo yung mga tao ngayon, mga naka-jacket lang, yung mga simpleng jacket lang. Hindi na naka-winter jacket. Kaya na kasi yung kaya na ng basta jacket lang yung lamig. Kaya ang sarap ng gumala-gala ngayon. Guys, ito na yung paborito kong jacket ngayon. Kasi last year yung lagi kong gamit yung kulay gray nating Kelbel. So ito na yung ating ginagamit ngayon. Kasi spring at kaya na itong jacket. Ito yung hangin. Hindi naman ganun kalamig. Aha, ayun sila Kuya Jerson. Bali sila Kuya Jerson, naakyat muna sila sa Jollibee. Tapos bibili kami ni Marvin ng cheesecake sa Walmart para mayroon kaming dessert. Basura. Ayan. Regalo ko kay Marvin, cheesecake. Hindi yan magre-request ng kahit pagkain lang yan eh. Di ba, bebe? Gusto mo ba ang cheesecake? Tara sa cheesecake. Magkano yung cheesecake mo? $16. Okay, let's go. Hindi ko na video guys yung pagka-meet namin ni Kuya Jerson kanina. Kasi pagka-dating ko, nakipag-chikahan muna ako. Tapos, ayun nga, bale mamaya habang kumakain kami or pagkatapos kumain, doon natin si Kuya tatanungin. Tapos, yun nga, baka po may alam kayo na work kasi si Kuya, cook si Kuya sa barko. Oo, international yun. Oo, international na cook, kaya matagal na siyang cook, kaya matagal na yung experience niya. Baka po may alam kayo na hiring para kay Kuya. Pero wala pa si Kuyang SIN number. Bukas sila kukuha. Bali, next week pwede na siya mag-apply. Ayan, punta tayo doon sa... Saan ba yung part ng be? Doon. Oh, ngiti siya. Ngiti yan. Nakasale hindi $2 mahigit. $3.97 lang. Dati nasa $2 mahigit lang yun eh. Diba? Yung popcorn. Meron pa tayo. Dami pa natin popcorn kasi wala tayong microwave doon. Nang ginagamit natin air fryer para sa popcorn. Bebe, ito, di ba $9 mahigit to sa sa Bili ba tayo? Al Premium, please, please. Gusto ko. Yay, thank you. May bag ako dito sa likod. Eco bag? Yes, eco bag. Isa lang. Maliit lang yung kasya naman niya, please. Sige. Nakasale eh. Parang $9 siya mahigit, no, di ba? Naalala mo? Sa sa Al Premium. Gusto yung chocolate. Ayan. Nauubo. pag ako ang bumili, ubusin agad. Pag ikaw ang bumili, betipidin mo. Ayan na guys, dito na si Marvin magbabayad. Credit card natin. Here, ang ating maswerteng wallet. Na siya, 1 year and 5 months. Medyo nagsisira-sira na din. Pero swerte daw yan yung mga lumang wallet. Guys, isa lang pala yung kasya dito sa aking dalang bag. Dito nun sa backpack ilagay yung
Dalawang buldak. Nilalagay na ni Marvin guys kasi wala akong ibang bag na bit-bit. 3 kasi yung kinuha namin na buldak para hindi na. Dalawa na lang. Ano kasi, naka-sale kasi eh. Pero syempre hindi natin uubusin yan. Para naman, paminsan-minsan lang pag nakikrave lang, saka lang natin titikman yung ano. Isa-isa lang naman yung niluluto kasi madami siya, malaki kasi siya. Ano, nagkasya be? Guys, mayroong ano nga yun, loto no? May loto dito sa may Walmart. Iniisip namin tumaya ni Marvin. Baka swertehin, madami kasing blessing sa amin this year eh. Malay mo. Baka ma-addict ka sa pagtaya no? Ano sabihin, tumama sa loto. Isang international student. Wow. Guys, habang nagbabayad kami ni Marvin, yung cashier tinanong kami kung ano nga tayo? Kung ang lahi daw namin ay Nepal, tapos sabi namin no. Sabi namin, ano kami, Pilipino. Mukha ba kami, ano? Dati naman, nakaraan naman, napagkamalan tayo, Chinese. Tapos, sa, ano, European naman. Oh, European naman si Marvin. Ang dami naman nating lahi. Nandito na tayo sa Jollibee. Bida ang saya. Saan ka nakakuha ng upuan, kuya? Hi! Ito, kakain na tayo, guys. Ay, sorry. Natin. Ay, sorry natin. Hindi na malaki yung chicken sa Pilipinas, tas di na rin daw masarap. Kain tayo. Guys, hindi na natin na-interview si Kuya. Ayan si Kuya Gerson. Shoutout niya yung pinsan niya. Shoutout pala kay Jay Salvador and Jen Salvador, yung misis niya. Yung sa ano ka guys? Oo, yung sa ayun Inags. na-meet nila Kuya Inags. Oo, nanood ako ng vlog nun eh. Kasi may bit-bit na bata nun eh. Oo, yung si Mio. Oo. Bali, uuwi na rin kasi sila Kuya, pero ilang oras na rin tayo magkasama. Pero mas mahaba yung oras na magkasama sila ni Marvin. Kasi, anong oras pa na kayo nag-meet, Kuya? Ano? Alaon na kayo nagkita? Alaon na kami nagkita sa school? Oh. Wala pa alauna. Mga 12:30 siguro. Mga, haba-haba na rin pala. Sina-search mo yung ano nila ba, yung pauwi? Okay. Ano sila, naka-ano din, double pair din yun, di ba? Kasi Richmond Hill. Malayo-layo pa yung biyahe nila, Kuya. Mag-hi si Heaven. Sabihin mo, Heaven, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Mahihain. Ay, nag-ano siya, nag-vlog siya kay Kuya ano eh. Nakita ko siya nag-intro nun sa vlog ni Kuya Gerson. Diba? Inglesera pa nga siya dun eh. Kaya kala ko lang mapapalaban tayo ng English dito. Kasi nag-i-English siya nung dun sa, sa vlog ni Kuya Gerson. Diba, nag-i-English ka nung nagpapakat ka ng hair mo? Ay, sabi niya, Bet. See you next week. Bye-bye. Punta na sila ng Finch Station kasi ano pa sila, Richmond Hill. Kami ni Marvin, uuwi na kami. Uuwi na ba tayo? Maglalakad tayo. Ayan na. Bali, pag nandun na sila Kuya, i-message na lang din natin sila Kuya kung nakasakay na sila mamaya. Guys, nandito kami sa Thompson Park. Ang ganda oh. Yan. Kasi nung naglakad tayo dito dati, be, fall naman yon, di ba? Fall yun, naglalagas na talaga. Tapos nung punta din namin last year, nauna ata. Dito, bebe, yung barbecue last year, di ba? Yung barbecue na ribs, dito yun, di ba? Oo, doon pang banda. Lawak nito eh. Maglalakad-lakad lang kami ni Marvin kasi nabusog din kami doon sa kinain namin nila Kuya Gerson. Yan, tsaka gusto ni Marvin pumasyal-pasyal muna kaysa sa bahay. Dito kami nun guys. Dito. Doon tayo nang galing o nagmula. Galing sa bahay. Daming aso nila oh. Oh, si Teo daw. Baka nandiyan si Teo. Hindi. Saan tayo? Doon tayo tatambay. Doon. Opo kami doon guys. Bit-bit pa namin tong cheesecake ni Marvin. Yan. Tatambay muna kami dito kasi maganda naman yung weather. Ayan guys. Doon tayo sa park. Ang daming bata. Gusto ko sana tumambay dito eh. Kaso doon lang tayo. Ay, ang dami atang aso doon. Doon ata sila yung mga aso. Nagtatakbuhan. Saan mo? Sa mga bata, sa mga aso? O, sa bata na lang daw kami tatambay. Wala, titingin lang kami yung mga bata naglalaro. Makikilaro ka rin. Gusto ko nung duyan kasi nung last time nung pumunta kami ni Marvin, nagduduyan kami kasi walang mga bata. Ano na yung fall na yun eh. Pag magantong oras pa lang dami ng bata dyan, no? Guys, kami na.
tawag dito. Uwi na kami, bali naka 1 hour din kami mahigit dito, nakatambay. Medyo lumalamig na kasi. Tapos may mga Filipino doon nagba-barbecue. Mas ang daming mga bata, nakakatuwa. Next time guys, pupunta kami ni Marvin dito, magdala na kami ng pagkain. Wala, tatambay lang kami. Wala kaming pasok sa Sabado. Pinapaltan ko yung schedule ko para same kami ni Marvin. Sisimba kasi kami ng Sabado dito. Ano nga yung simbahan na pa natin? Yung sa malapit sa amin, yung Our Lady, Fatima. Oo. Kaso, hindi, nalimutan namin kung anong oras yung misa sa Sabado. Naalala ko kasi may nag-approach sa amin noon. Nalimutan ko yung name ni Tita. Basta nung mahal na araw kasi sumimba kami ni Marvin. Tapos may nanonood pala sa amin doon. Nag-aano din doon sa simbahan. Tapos, sinabi sa amin ni Tita yung schedule, kaso nalimutan din namin ni Marvin. Balak namin sumimba ngayong Sabado kasi yun day off kasi kami ni Marvin. Madami kaming ipagpapasalamat ngayong taon na to. Mula nung pumasok yung 2024, magagandang balita naman yung mga natatanggap na approve yung visa nila mama. Tapos yun nga yung kay Marvin. Sa akin kasi 3 yung gagraduate sa mga mahalagang tao pa sa buhay ko. Yung 2 kong kapatid, graduate. Isa yung criminology, kasunod ko. Graduate na siya. Tapos yung next, yung bunso namin, graduate ng grade 6. Mag-high school na. Tapos yung bebe ko, ayan. Nasa likod si Marvin dahil nilalamig, gusto mainitan. Yan siya, nasa likod. Tapos, alam nyo ba, hindi ko alam kung na-share ko ngayon sa inyo. Ang swerte ka ng mama ko sa Sun Life. Diba, nung nag-Sun Life si mama. Pag tuwing paraffle, lagi siyang nananalo. Dati naman hindi. Kasi nung nagparaffle, nung may event sa Sun Life, nakuha siya, 5,000 yung nakuha niya. Tapos nung nakaraan, may event uli ang Sun Life. Siya yung kahulihan na nabunot, yung name niya. Ang nakuha niya ay yung, yung aircon na centralized guys. Kaso hindi pa malalagay sa bahay namin kasi madami pang ipapayo sa bahay namin. Dahil hindi pa kasi tapos talaga yung bahay. Inuutay-utay lang nila mama. Tapos nito naman, huling event nila mama. Nakapanalo uli ang mama sa raffle ng MK na watch. Sabi ko, lagi kang nakakasama sa raffle. Tapos pauwi yung mother ko ngayong 3. Doon siya magbe-birthday sa summer guys, sa Calbiga. Kasi doon nga, taga doon yung mama ko. Mag-fiesta doon si mama. Fiesta kasi doon sa Patong, sa Calbiga, sa amin. May 7, birthday mama May 5. Tapos may reunion sila ng May 9. Ang tagal na nun, high school ata nila mama. Yun, batch ng high school nila. Ang tagal na ni mama hindi mga nakikita. Kaya ayun, first time ni mama ka-attend ang reunion nila. Tapos magpapadala ako ng mga pasalubong galing Samar na dadalhin dito sa Canada para sa pag-alis nila mama Aida. Kennedy pala yung sinakyan namin. Akala namin diretso. Na ng Warden. Kaya palang bilis. Sabi ko pa naman, Kennedy na tayo. Yung pala yung last stop talaga Kennedy. Ang nasa isip ko 16 yung sinakyan natin. 21 nga pala yung sinakyan natin, no? Bagay. Okay lang din naman kasi Kennedy, pagsagay namin subway, mga 2 minutes lang nandun na kami sa Warden. So, chinek mo na kung ano oras yung bus natin. Okay. Edi, pag wala na yung bus namin, guys, maglakad na lang uli kami ni Marvin. Ayaw mo nun na natagtag yung yung taba mo, yung kinain mo. Sige, baba na muna tayo, guys. Maglalakad na lang kami ni Marvin dahil naiwan kami ng bus. Okay lang yan. Uy, di ba nga gantong spring? Kasi last year kasi, guys, naalala ko, niyayaya ako nila kuya sa Hallmark na mag-fishing daw kami ng salmon. Pinakita nga nila sa akin yung video eh. Kasi mga gantong spring daw yun. Na daw sila, nag-fishing na daw sila. Ang lalaki ng salmon. Kaso, pag nag-fishing daw, ay kailangan ng lisensya. Nga ba? Oo. Pero lisensya ata kapag yung malalaki or kahit maliliit lang, kailangan na ng lisensya.
Yun, napakita nila sa akin yung mga nahuli nila nung last year eh. Sila, sa Hallmark, mga pang-umaga, oo. Tapos, sabi ko, wow, gusto ko, ang bait ng mga yun. Gusto ko ma-experience din yung fishing na ganyan eh. Ang na-experience kong fishing yung sa Bangbang, sa Imburnal. Alam niyo yung Bangbang, yung Bangbang din ba sa inyo? Imburnal. Kanal, kanal. Kasi nung syempre bata pa tayo. Kukuha lang tayo ng baso na disposable tapos isasandok natin dun sa kanal. Tapos makikita mo na yung mga isdong maliliit. Naka-experience ka nun? Hindi. Rich kid ka eh. Experience mo yun? Uwe. May mga butete sa ano. Ayun, butete nga. Yun yung sa kanal yung maliliit. Yun yung mga nahuhuli ko dati. Kasama ko yung mga kaibigan ko. Siyempre mga bata ganyan ang mga ginagawa dati. Guys, ang ganda na dito sa kapitbahay namin. Sa mga kapitbahay. Kasi nagputol na sila ng damo. Pantay-pantay na. Ayan, laguna nung dito ang dahon, no. Cute. Guys, ang dami pala ng pagkwentuhan ni Marvin siya ni Kuya Gerson. Nag-try pala mag-apply si Kuya Gerson dun sa dating work ni Marvin sa barko, yung company nila. Ang liit daw mag-offer ng sahod. Pero dati di ba, naililitan ka talaga sa sahod mo dun. Oh, maliit daw talaga yung sahod niya dun. Kaya gusto niya nun maging official para tumaas nga yung sahod niya. Kasi nga, may lisensya naman si Marvin na pagiging official. Hindi nga lang niya nagamit. Kung kailan siya pinopromote maging official, ayaw na niya magbarko. Last sakay na niya noon nung ino-offera na siya ng pagiging official, yun. Dami na lang pinagkwentuhan, sayang di ko kasi late kasi akong dumating guys dahil nga galing ako sa work. Guys, bale, pagkadating namin kanina, nag-aayos sila dito sa backyard. Dahil nagtutubuan na talaga yung mga yung mga bulaklak, ang ganda na. Meron nga dun tumutubo na kulay violet na bulaklak na maliliit. Pero pang spring daw. Pang spring daw yun, madali lang daw yun, sabi ni tita, tapos malalanta na uli. Pero sa summer daw yan, magbubungahan na kasi may mga rosas sila dyan. Tapos after noon, pasok na kami dito ni Marvin, tapos may mga inayos-ayos kami. So, ayun nga. Bale, kanina kasi, nag-message din sa akin si Laika. Dahil nga sa basement din nila malamig. Dito rin malamig sa amin eh. Binigyan nga kami ng maliit na heater, guys. Kaya yun yung ginagamit namin. Pero, mas ginagamit namin siya sa washroom dahil malamig. Kasi pag madaling araw, maliligo, magbabalaw ng katawan. Kasi hindi na ako nagbabasa ng buhok. Naliligo na kasi ako ng gabi, guys, para hindi na ako blower pa ng madaling araw kasi masyado maingay. May kalapit na room kami, maririnig, magigising sila. Tapos ayun, nag-message sila sa akin, bumili sila ng heater, yung bilog. Kaso daw, parang hindi daw umiinit. Yung sa amin kasi bigay lang sa amin. Baka may maisuggest kayo ng magandang heater para mainit. Kasi malamig nga daw, parang first day ata nila kahapon sa basement. Hindi ko rin alam kung ano sasabihin ko pagdating sa marirecommend ko na heater. Kasi syempre hindi ko rin naman alam. Ito, sa awa naman ng Diyos na maayos naman yung heater na binigay sa amin. Nakakatulog. Minsan nga pawis-pawisan pa kami sa sobrang init. Kaya pag madaling araw nagigising ako sa sobrang pawis, pinapatay ko na yung heater namin. Tapos, ayun nga, diba kanina si Kuya Gerson, kasama namin, napagkwentuhan na sinabi nga niya na pupunta nga sila, ang alam ko, mapanood ko kasi nga dun sa nila Kuya Rice, na pupunta nga sila dito sa Toronto ngayong June, pero wala pa ako na kung anong date. Tapos sinabi sa akin ni Kuya Gerson kung ano yung date ng dating nila. Kasi parang meron silang booth doon sa isang Filipino event dito sa June. Kaya i-meet natin sila. Excited na ako. Diba? Ang kapal na mukha, i-meet. Pupunta na lang tayo. Tapos yun, meet natin. Excited ako makita sila sa personal talaga, guys. Kaya magdi-day off talaga ako sa mismong araw na pagpunta nila dito. Tapos sila Kuya Gerson, maglilipat na sila ngayong Sabado ata. Kasi yung condo nakuha nila malapit lang sa Scarborough Town. Kung ngayong Sabado sila maglipat, bibisita kami ng tanghali or hapon. Kasi sisimba kami ng Sabado. Yun, nagpaano talaga kami. Pa-off talaga kasi
madami kami talaga ipapasalamat this year mula nung pumasok yung 2024. Madaming magagandang nangyari, 'di ba? Kaya ayun, sana magtuloy-tuloy. Pero syempre may time talaga na meron ding struggle talaga. Pero syempre, di naman sa lahat naman yan, kaya naman natin lampasan yan. Pero syempre, depende rin sa tao. Kasi may ibang mga tao na mas pinipili na lang sukuan kesa labanan yung problema. Yun. Syempre, hindi naman asawa ko siya ako. Nagtutulungan naman kami sa lahat ng mga So, si Marvin busy. Hindi ko alam kung ano yung inaaral niya. May pinapakinggan siya sa YouTube. Hindi ko mabasa kung ano yung inaaral niya. Basta naka-heads, etc. Tapos may binabasa siya. Pinapakinggan. Baka, ewan, kung ano man yan. So, ayun, nakakapag-apply na rin kami ng, nakapag-apply na nga ba? Ayun, mga nagre-request sila kung paano daw kami nag-apply ng PGWP kasi nga applyan na this week. Mag-upload kami tomorrow kung paano mag-apply ng PGWP, guys. Tapos, yung binayaran kasi syempre magbabayad ka doon. Pero mas makakatipid ka talaga kapag nag-do it yourself ka na lang kaysa magko-consultant ka or agent. Kasi medyo mahal talaga. Naku, mahal talaga as in. Diba? Sayang din pang mo rin, pang grocery mo din talaga yun. Kaya ayun. Tapos nakapag na rin kami ng insurance nila mama at papa. Bale, yung coverage kasi na in-offer 100k. Tapos may nag-comment nga po na pwedeng 50k nga yung coverage. Tsaka lang naman sila, 50 days. Hindi. Wala palang 50 days. Tapos, 1.5 1.5 lang sila dito. Pwede na daw yung 50. Kaya ayun, nag-request kami dun sa agent. Baka pwedeng mas babaan ng konti. Nasa 500 plus na lang yung babayaran namin. Baka yun na lang din yung kukunin namin para kala mama. Kasi malapit na yung dating nila. Syempre, kailangan, bago sila dumating dito, nakaayos na. Tapos, may pinanood nga akong vlog na nagpa-assist nga lang dun sa airport ng wheelchair para dire-diretso kasi senior na, lalo na si mama parang nung nakaraan parang di siya nakapasok kasi hindi siya makalakad ng maayos. So, papa-wheelchair assistant na lang din namin para dire-diretso. Smooth daw yung kapag may nag-a-assist daw, dire-diretso lang. Wala nang pila-pila. So, diretso na sila mama sa immigration. Yun, papakita lang kung ano yung mga need na documents na kailangan nilang basahin. So, yun na yung mga nire-ready namin this month. Kasi May na. Grabe, ang bilis, no? May na agad. Tapos magugulat ka na lang. Na yung graduation ni Marvin. Magkakaiba pala yung araw ng graduation. Akala ko lahat ng mga engineering magkakasabay. Pero magkakaiba ng araw. So, ayun. May iba namin kilala na June 7, June 13, June 12. Hindi pala. Kaya sabi ko, gusto ko pa naman makita rin graduate yung mga iba namin na meet dito na international student na hindi nagkakalayo sa edad namin. Nasa 20 plus lang sila hanggang 30. Wala pang 34. Siguro 33 yung pinakamatanda. Ay, grabe sa matanda. Na nakilala namin dito. Tapos, ayun. So, yun lang guys, yung share ko ngayon. Kasi magmamarinate pa ako ng ulam namin ni Marvin. Maggagawa ako ng chicken wings. Kasi hindi na ako nagra-rice. Wow. Nagra-rice pagpapasok ko sa work. Pinapapak ko lang yung egg, shrimp, tapos chicken. Yun lang bit-bit natin. So, yun lang guys. Magpapaalam na ako. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko po na Crystal in Canada at TikTok account ko na Crystal Herrera. Yun lang. Bye-bye!